Puspusa na ang Philippine Army para tiyakin ang maayos at ligtas na halalan ngayong Mayo. Kasabay nito, matinding seguridad rin ang inihahanda para sa nalalapit na BARM parliamentary elections sa Oktubre. Ano ang mga plano ng hukbo? Ating alamin sa balitang ihatid ni Creseline Catarong live. Creseline, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Pinaplano na ng Philippine Army ang deployment ng kanilang pwersa mula sa pre-election preparations hanggang sa mismong araw ng halalan. Tinitiyak ang maayos at ligtas na proseso ng pagboto. Inihahanda na ng Philippine Army ang kanilang reserve force para sa May 2025 midterm elections. Kasabay nito, nilinaw ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido na ang puwersang gagamitin sa halalan ay mahigpit na alinsunod sa mga probisyon ng Commission on Elections o COMELEC. Ang reserve force po natin ay isang malaking component ng hukbong katihan. In fact, mas malaki to. Meron tayong close to 1 million reserve force. Ang paghahanda natin dito is ino-organize natin sila. Now, sa halalan, may limitation tayo kung paano sila gamitin. Pagdating naman sa BARM parliamentary elections, sinimula na ang preparasyon noon pang nakaraang taon. So, ganun po ka-deliberate ang paghahanda ng Army kasi sa Bansang Moro, napakaraming Army naka-deploy doon and ito yung one of the critical spots. Kabilang sa ginagawang paghahanda ng Philippine Army ang pagtukoy sa mga posibleng flashpoint areas at pagtutok sa mga threat groups sa rehiyon, kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police. Samantala, hindi na isasabay sa national and local elections sa Mayo ang BARM parliamentary elections. Mula sa orihinal na petsa na May 12, iniurong ito sa October 13, 2025. Matatanda ang sinertipikahan mismo ng Pangulo noong Enero ang panukalang batas na ipagpaliban ng nasabing halalan. Samantala, inanunsyo ng COMELEC na 2 linggo bago matapos ang Abril ay bubuksan nilang muli ang precinct finder upang matulungan ang mga botante na alamin ang kanilang polling precincts. Kung saan lahat po tayong botante, pwede nating i-check. Basta ma-input lang po ng tama yung pangalan, birthday, at yung kapanganakan lugar, makikita po natin kung saan tayo boboto. Pagdating naman sa absentee voting, binigyang diin ng COMELEC na prioridad nila ang digitalisasyon upang masigurong maitatala ng maayos ang boto ng mga nasa gobyerno, media at uniformed services. Nang sa gayon, kahit hindi tayo bumoto sa ating presinto, tayo po ay magkakaroon ng record na bumoto, hindi tayo ma-deactivate. Kaya samantala, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng COMELEC sa programang Kontrabigay kung saan tututukan ang mga insidente ng vote buying at vote selling para matiyak ang maayos at patas na eleksyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, balik sa iyo, Kyle. Maraming salamat, Creseline Catarong.